challenge na habang naglalakad si Solen, nakatapak siya ng isang piece of wood na nag-puncture sa kanyang left foot. The doctor first said, you don't need stitches, just rest your foot for 3 days. I said, ano ba? Like, how will I do that? I can't rest my feet, I'm always walking here. She said, you just have to elevate your foot and rest. So I said, can I walk, can I run? She said, no, you can't. They decided that she needed to undergo stitching of the wound para mag-close up yung wound para maging mas mabilis yung pag-heal nung laceration. Of course, the whole time in the hospital, I'm thinking, okay, how will I play the end of the game? How will I get to the top? Even if I know I won't get voted off because of my alliance, how can I make sure that they're not lying to me? Maybe all of them are talking about me to vote me out in the next one. We evaluated her and we saw it fit na she can continue on with the game. No, it's not life-threatening. She can still walk. Hindi siya naging disabled because of the injury. So we advised her na it's okay to continue the game. Michelle! Carmel! Anong trainer? Ano sabi? Grabe hindi inaasahan sa kanyang pagbisita kayo ay maganda sa mensahe kanyang dala. Kayo kaya ay matuwa. So we have to cook? Maybe. Hindi, kayo maghanda, mag-prepare. Oo nga, hindi. May bisita tayo. Siyempre, magluto rin tayo. Hello, jury members. Magandang araw sa inyo. Hello. Surprised ba kayo? Kala niyo si Richard? Hello, hi Aaron. Hello, Michelle. How are you? Hi, John. I'm Jessica. I believe we haven't met. Hello, how are you? Good to meet you too. No, I'm fine. I'm good. I'm good. Meron kasing mga importanteng mensahe galing sa inyong mga dating katribo at kaya ako napag-utusan ngayon para dalhin yung mga messages na ito. Una si Karen. Hey guys, hope you pick wisely. Ako ang piliin nyo. Joke. Anyway, choose the person who you think really deserves it. Piliin ang may busilak na kalooban. Hindi yung ganid at walang pakisama. And then from Doc Ferds, ang sabi ni Doc Ferds, kalimutan na muna ang alliances and advancing personal interests. Tapos na yung panahon na yan. Choose for the one who worked hard, who stayed true to his or her word. Choose the right one. Good luck, guys. May bilin din si Buhawi para sa inyo. Tandaan na ang pipiliin nyo na manalo ay hinahangaan ng mga manunood. Kaya dapat magandang asal at kabutihan ang dala niya para maging mabuting ehemplo para sa kabataan. Reaction to what Buhawi said. Dapat yung first celebrity soap opera is a good influence. Ira, siguro ikaw dapat magbasa. Hama? Ay! I survived! Gusto nga New Year na me, guys. Ay! Kaya ikaw pinabasa. Lagi tatandaan ay ang linya ni Mama L na sa pagpili ng winner dapat sundin ito. Yan. And then we have Ian Batherson. In choosing the person, choose who is deserving the most and who needs it the most.
You guys are smart anyway. I'm sure you can figure it out. Everyone pretty much said, you know, the same thing. Everyone should be deserving. Parang kami ang may hawak ng 3 million, ipapasa mo sa isang tao. Malaking responsibilidad talaga. So, kailangan talaga kami. Mag-iisip talaga kami, magdidiskusyon kung anong tingin mo, bakit siya dapat manalo, kung bakit hindi siya dapat manalo, ganun. Thank you very much. Good luck sa inyo. At sana yung pipiliin nyo talaga yung karapat-dapat na tawagin. siya sa top 3. The sole survivor. Punta siya mga ospital. Aki! Kung mag-quit siya, i-vote out na lang natin. Sayang. Hindi, kasi diba 31 days? no, hindi ibig sabihin, pag hindi siya nakadating sa game, wala na siya, hindi na siya pwede. So, kailangan bukas nandito siya. Alam ko yun yung rules eh. Okay, ma'am. Sabihin natin masama, pero alam yung tipong gusto mo na rin usulin, sige naman na, parang awa mo na, mayaman ka naman, tsaka nakarating ka na sa ganito. Parang gusto mo sabihin na sa top 10 ka na eh, hindi mo naman kailangan ng pera eh. Kung sabihin ng doctor na you won't continue para with that allowance, parang sabi ko niya, hindi mo 31 days, nasayangin niyo yung opportunity ko na manalo kasi strong alliance ko. Wala nang time. Kung top 2, okay lang. Ay kung top 3, wala na. Sino ba gusto mo? Kung top 3, wala na tayo. Lahat yung likable eh. Sobrang, kung kunwari makuha ni Nanay Elma yung bracelet. Elms? Makuha yung bracelet. Okay lang, andun si Moy. Pero feeling ko, pinaka-safe na. Ito ba lang? Pinaka-safe na. Oh, wala na talagang choice. Kung wala na si Sulen. Pero Kung sakaling hindi bumalik si Solen, so kailangan namin mamili dun sa mga natirang castaways na kay Nanay Elma, kay Moy at kay Akihiro. So, dalawa kami ni Aubrey. Ako sa Aubrey. So, kailangan namin ng isa pa para isama sa top 3. So, ang nasa isip ko, mamimili na lang ako kay Nanay Elma or kay Moy. Kasi, for sure, alam ko, wala kaming panalo dun sa tatlo. So, yung magiging basihan ko na lang siguro, isasama ko na lang yung sure winner na feeling ko deserving na lang din talaga dun sa makukuhang prize. si Mama El, no way, tama na si Mama El. Kung talagang hindi, pero feeling ko, dati si Sulen. Pero tingin, Sana. babalik yan. Susunod sa Survivor Philippines.